Wala na talaga. Ha? Wala na yung galaw niya, garbage na Ang yung galaw niya. Basura ng galawan niya. Hindi Patay na tayo diyan. Patay tayo diyan. Basura, garbage, term gamitin sa tao, kahit sa ang universe at kahit sa planeta pa ni Utol, kahit anong explanation pa at bawi kahit paikot-ikot. Hindi magandang tawagin, basura kapwa mo boxer. Kahit concern ka lang, aba teka, ito nga ba ang pinupunto ni Casimero? Kaya tara, ating pag-usapan. Nagulat ba kayong mga kwento sa aking boses? Well, ako rin naman. Well anyway, narito ang isang malalim at komprehensibong sanaysay na nagpapaliwanag sa tunay na konteksto ng mga pahayag ni John Ariel Casimero. Layunin nitong ituwid ang maling interpretasyon ng publiko, ipakita ang teknikal na punto ng view ng isang kapwa boksingero, ang basura sa mata ng isang mandirigma, pag-unawa sa tunay na konteksto ng pahayag ni Casimero kay Donaire, ang maling akala sa likod ng mga salita. Sa mundo ng boxing, kung saan ang emosyon at tensyon ay laging nasa rurok, madalas na nagkakaroon ng maling interpretasyon sa mga salitang binibitawan ng mga boksingero. Matapos ang pagkatalo ni Nonito the Filipino Flash Donaire laban niyan kay Rico Masoda, umani ng batiko si John Ariel Casimero matapos siyang gamitin ang salitang basura o garbage sa kanyang reaksyon. Marami ang nagmaldita at nagsabing kawalan nito ng respeto sa isang alamat. Ngunit kung susuriing mabuti ang mismong pahayag ni Casimero at ang realidad ng laro, makikita natin ang kanyang kritisismo ay hindi pag-atake sa pagkatao ni Donaire, kundi isang brutal na katotohanan tungkol sa galaw at performance sa loob ng lona. Narito ang pagkakaiba ng pagkatao at mismong galaw ni Donaire. Dapat nating linawin ang linyang naghiwalay sa boksingero bilang tao at sa boksingero bilang isang performer. Malinaw ang sinabi ni Casimero na wala na galaw niya na tumutukoy kay Donaire. Garbage na, basura na galaw niya. Paulit-ulit niyang ginagamit ng salitang galaw. Sa lingwahe ng boxing, ang galaw o movement ay kinapapalooban ng isang footwork, timing, reflexes at punch output. Kapag sinabi ng eksperto o kapwa boksingero na basura ang galaw, tinutukoy niya ang teknikal na aspeto ng dating matalim, mabilis at di kalidad na kilos ay wala na sa ayos. Hindi sinabi ni Casimero na basurang tao si Donaire. Sa katunayan, sa isa pang larawan ay malinaw niyang kinilala ang legasiya ng The Flash sa pagsasabing sapat na yung pagiging 4th division ni The Flash Nonito Donaire. Salamat sa karangalan na binigay niya sa ating bansa. Ang kontradiksyon sa pagitan ng pagpuri sa legasiya ay nagpapatunay na ang terminong basura ay nakatuon lamang sa kasalukuyang pisikal na kondisyon at kapasidad ni Donaire sa loob ng ring sa gabing iyon. Para sa isang boksingero tulad ni Casimero, ang makakita na isang alamat ay hindi na makakasabay sa timing at tinatamaan na ng mga suntok na dati ay madali niyang naiilagan. Ang tawag doon ay basura na kondisyon kumpara sa prime nito. May nagsabi nga mga kwento na hindi magandang tawaging basura ang kapwa boksingero ay nakaugat sa mas malalim na malasakit o concern. Sa boxing, ang pagiging politically correct o masyadong mabait sa salita ay maaring makamatay. Kung ang isang boksingero ay wala na sa kondisyon at basura ng depensa, ang patuloy na pagpuri sa kanya ay pagtulak sa kanya sa kapahamakan. Sinabi ni Casimero, delikado pa siya madisgrasya dyan. Dito natin makikita na ang paggamit ng salitang basura ay isang paraan ng pagiging wake-up call. Mas masakit para sa isang boksingero ang makitang ang kanyang idolo o kapwa Pinoy ay nagiging punching bag na lamang sa ring. Ang pagpuna sa basurang galaw ay isang babala ng katawan ni Donaire ay hindi na tumutugon sa utos ng kanyang isipan. Sa aspetong ito, ang katapatan ni Casimero, gaano man ito kagasgas sa pandinig, ay mas tapat at mas may malasakit kaysa sa mga taong nagbulag-bulagan sa paghina ng isang boksingero na lamang sa takot silang makasakit ng damdamin. Kaya naman, narito ang katotohanan sa ibabaw ng emosyon. Sa uli, ang ingay na nilikha ng pahayag ni Casimero ay bunsod lamang ng maling konteksto. Hindi kailanman naging layunin ni Casimero na tapakan ang dangal ni Donaire bilang Pilipino o bilang isang kampiyon. Ang kanyang tinutukoy ay teknikal na performance na sa kanyang paningin ay hindi na nararapat sa antas ng isang Donaire. Ang salitang basura sa mundo ng kalsada ay insulto, pero sa mundo ng palakasan ito ay isang teknikal na deskripsyon na isang bagsak na performance. Mga kakwento, dapat nating tingnan ang kabuuan ng kanyang mensahe, magkilala sa kasaysayan, masasalamat sa karangalan at takot para sa kaligtasan ni Donaire. Ang tunay na nakakahiya ay hindi ang pagsasabi ng katotohanan, kundi ang panunood sa isang bayani habang siya ay unti-unting nadidisgrasya
na walang sinuman ang may mas lakas ang loob na magsabi sa kanya na ang kanyang galaw ay hindi na tulad ng dati. Sa panig ni Casimero, ang katotohanan ay laging mas malaga kaysa sa mabulaklak na mga salita. Ano ba tayo dyan? Ay, hindi naman sa basura na ano. Wala na ba? Alam natin may history siya sa boxing. Pero ngayon sa galaw niya na pinapakita niya, wala na yung boxing sa karir niya. Wala na ano pang papatunayan niya. May napatunayan na siya. Delikado pa siya madiscuss siya dyan pag ginagawa niya. Tuloy-tuloy niya pa yan. Yun lang. Oo. Kasi yung inalala mo lang, yung buhay niya, yung healthy, Mm-mm. yung ano niya. Diba, sabi ko, next round, sabi ko, stop na to, wala na to. Oo. Sana, oo. Pero umabot pa ng 8 kasi boxing ka, may may dugong matapang. Fighting spirit yung nagbibigay sa kanila. Sana walang ma-offense kasi yung inalala lang pala ni Otol yung yung buhay na Alam ko na boxer ako Yung 6 rounds pa lang sabi ko, wala na to, delikado. Matamaan siya ng isang bisis na maganda. Delikado, di ba? Natamaan siya. Di yun, nabagsak siya. 6 rounds. Yun, sabi ko, hindi pa na siya natamaan, pero nasa isip ko na delikado. Yun nga, di ba sabi mo, nung hindi pa siya natumba, sabi mo dapat in-stop na to. Wala na, nakatayo na lang. Natamaan to na isang bisis na maganda. Kahit mahina, bagsak. Nakatayo na lang kasi. Pero yun nga, hindi man lang umabot ng 3 minutes yung sinabi ni Otol, kay seconds lang natumba talaga si Pag ganyan, wala na sa boxing yung ko, wala na akong dapat patunayan. May pira na tayo, may yung buhay natin, yung enjoy na lang. Enjoy na natin yung buhay. Kaya, ganun. Sad to say, Wala. wala ka na sa boxing. Kaya, Tayo ito dyan. na.